Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. So 25,000 na yung ating nabili ng mga groceries item at marami pang iba. So ngayon, mayroon pa tayong 75,000 na natitira. Sugal natin to. Win or loss mga ka-farmers. So ngayon, bibili tayo ng bigas. At kung ano yung ating madaanan na ilalagdag natin sa loob ng ating munting grocery store. So yan. Guys muna kayo mga ka-farmers. Sirado muna yung ating ka-farmers grocery store. Pagkadating namin sa wholesale grocery, agad akong nanguha para pangdagdag sa ating bakala na ating binuksan. Bakala sa Arabic dito sa Pilipinas, sari-sari store. At pagkatapos, tinutal ka agad. Almost 4,000 plus ang aking nabayaran dito. At dali-dali naman natin kinarga ang ating mga pinamili dahil meron pa tayong pupuntahan. Sa mga oras na ito, binibilisan ko dahil ang totoo, ihing-ihi na ako mga ka-farmers. At samahan pa ng gutom kasi hindi pa kami kumakain. Kape pa lang ang aking tinira ngayong umaga. Lapit nang matapos sa pagkakarga. Iniisip ko kung anong uunahin ko, iihi ba o kakain muna. Ihi 5 or 10. Thank you eh. Thank you. Ano ticket? Hoy, kailan ticket? Kailangan ba ticket? Oo, may ticket nga dito. Mira, may ticket. Oh, may ticket pala mga ka-farmers. Thank you. Nagutom mga ka-farmers yung ating CEO. Si Papa. Bakit ko na ito Kuha ko na ito. At ang kasunod, namili kami sa Pure Gold. At syempre, ang pinaka-importante, ang bigas. Number 1 na pangangailangan ng ating customer. 6 na sako, ang ating panimula. Solo flight mga ka-farmers. Ako yung may-ari, ako yung trabahante. Sa pagsisimula ng munting negosyo, hindi kaagad pwede tayong kumuha ng katulong. Hanggat kaya ko, gagawin ko. Sisipagan ko pa. Pag napapagod ako, iniisip ko na lang, hindi na ako pwedeng bumalik ng abroad. Ayaw ko nang iwan ang aking pamilya dito sa Pilipinas. Masaya na ako, nakapiling sila at nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. Sa ngayon ka-farmers, hindi ko pa iniisip ang return o kita ng ating tindahan. Ang iniisip ko lang mga ka-farmers, sisipagan ko pa. Darating ang panahon, babalik din yan sa akin. Sa totoo lang mga ka-farmers, dito sa lugar namin, 12 kami na tindahan. Pero hindi ako natatakot na malulugi or walang bibili. Sabi pa nga ni Losyutan, I love to compete. Mag-aalauna na ng hapon pero hindi pa kami kumakain ng kanin. At 4 AM pa lang, gising na ako mga ka-farmers. Sa pagsisimula ng negosyo mga ka-farmers, asahan nyo, nandyan yung puyat, pagod, at stress. Pero nasa inyo yan, papaano nyo yan i-manage. Sulit ang pagod mga ka-farmers. Grabe. Umaga pa lang tayo, umalis. Ngayon is nasa around 1 o'clock in the afternoon. So, wala pang kain mga ka-farmers. Kape lang. Ngayon, kakain na tayo. Tapos magdi-display. Grabe, bigat. Ayos lang kasi mayroong improvement yung ating sari-sari store. Yung ating mini grocery. Dahan-dahan lang yan everyday. Pagdating yan ng 3 months, makikita natin yung improvement. Maraming pagbabago. Kahit maliit lang, at least marami tayong laman. Marami tayong mga paninda na available dito. Kanina gumawa ako ng mga almost 50 pieces na ice. Hindi pa matigas. Ang ice kasi mga ka-farmers, sa paggawa ko, nilalagay ko dito. Yan yung ating ice. Buntis yung ating ice. Para, ang reason kaya nilalagay ko dito, para mayroong mga mabutas, hindi siya magtutubig at posibleng dumikit yung ating ice sa ilalim. So mahirap tanggalin. So mayroong mga mabutas, mayroon siyang saplot. Yan, marami yan sa loob mga ka-farmers. Yung frozen goods, hindi ko pa nalilipat, nandun pa sa kusina. Kanina ko lang ito pinaandar kasi ang target ko
100 everyday na ayos yung ating gagawin. Marami dito nabibinta ng isda kaya minsan 10, 20 yung binibili. Yung 100 nga dahil darating na yung Pasko, kukulangin pa yan. Noong nasa abroad nga ako, grabe yung sipag ko. Ito pa kaya na sa amin to, sa amin ni Mrs. So focus tayo sa ating gagawin. Kung ano yung hinahanap ng tao, kailangan alam natin. Kunwari mayroong tatanungin, meron ba kayong ganito? Kung wala tayo, yun yung ating idadagdag. So, obserbahan ko kung ano yung mabilis mabinta at kung ano yung palagi yung mga hinahanap ng tao. Doble sipag lang dito sa Pilipinas, mga kapartners. Huwag kayong maniniwala na dito sa Pilipinas mahirap magsimula. Mahirap magsimula kung wala kang diskarte. Dito sa Pilipinas, mas nakaka-enjoy. Masarap pagkasama ang pamilya natin. Ito yung itsura sa labas. Ito ay pinagawa namin ni Mrs. nung nasa abroad pa kami. Ayan. Sliding. Yung kanyang takip, pangsawang tagal. Pag nakabuelo tayo, baka mapalitan yan ng sliding na roll up or yung dito. Yung dito sa side na para siyang roll up. Maganda siya at hindi takaw space. Ayan yung aking isa sa remembrance sa pag-abroad. Sabi ng misis ko, EDB 160. Pero sabi ko naman, bakit ako mag-EDB? Pareho lang naman yung takbo ng Honda Click 125. Hindi naman ako makikipagkarera. Para sa akin, kontento na ako at masaya ako dyan. Mayroon akong service kung aalis ako dito sa malapit lang. Ito yung kagandahan, mga ka-farmers, pag mayroon kang maliit na grocery. Kung mayroon tayong mga harvest na ating farm, katulad ng itlog, sa farm gate, yung large, may bibenta lang natin ng 290. Samantala, kung sa tindahan, benta natin dito ng 11. Kasi kadalasan dito, mga kapitbahay natin, mga malapit na tindahan, binibenta nila 12 pataas. Sa inyo, mga ka-farmers, magkano ang bintahan ng large na itlog? Large yung nilagay natin dito sa ating tindahan. Masyadong maliit pag small. 250 ang small, mga ka-farmers. Sa farm gate yan. Ito yung large. Pwede 10. Depende sa bumibili. Kung ang dala ay 10 lang, pwede natin ibigay. 300 na yun, mga kaparmas. Mas malaki din ang ating kinita kaysa ibibenta natin ng per tray doon sa farm gate, di ba? Nilinisan natin kasi minsan may mga dumi, may ipot, minsan may dugo. Piso-piso lang, mga kaparmas. Ayan o. Pag napunasan, ang linis tingnan. Hapon na, mga kaparmers, pero dali-dali akong nagkarga na makis ng beer. Ilang araw na kami naghihintay ng panel na nagdi-deliver ng mga beer dito, kaso walang dumarating. At pagkatapos, inikot namin ang mga wholesaler ng beer. Lahat ng alam namin dito sa lugar namin, pinuntahan namin. Wala kaming nahanap, mga kaparmers, kaya dali-dali kong inilipat sa ating sasakyan. Mas malayong lugar ang ating pupuntahan. Meron tayo nadaanan na magandang mga isda, mga kaparmers. Napabili tayo. Mura dito, 150 lang ang kilo. Ginabi na kayo, mga kaparmers. Puro pangapan dito. Kakaubusan ng isda. At dito na namin nalaman, kaya pala hindi dumarating or hindi umiikot ang truck na aming inaabangan kasi wala daw stock pagdating sa mga grande. Kasi alam niyo na, mga kaparmers, darating ang Pasko. Mayroong mga negosyante, malalaking businessman na kinukuha nila lahat. Iniipit, pagdating ng Pasko, doon nila bibitawan. Ganito dito lagi sa amin, mga kaparmers. Basta pagdating ng Pasko, nagkakaubusan ng mga beer na product. Kaya mas mainam na mayroon tayong stock. Available din yung ating mga frozen goods.
Pero dahil nagsisimula pa lang tayo, hindi pa ganon karami. Kung ano nga hanapin ng customer, yun ang ating bibilhin. So sunod na ating pamimili. Pag sa kabila naman, loaded yung ating ginawang ice. Sana. Ayan. Dami yan. Ito sa ibabaw, ano lang itong. Yung iba, yan, nagpaka-plastic yan. Para kung mayroon man na butas, hindi tutulo. Yan, marami yan dun. Doon pa sa isang rep, puno din ng ice at saka nandun yung ating mga liquors. Dito natin ilalagay yung ating mga beer. Katulad ng bihon na ito, 405 natin naibili. Tapos may bibinta ito natin ng 35 bawat isa. So tumubo tayo ng almost 200 plus. Sa pansit lang yan. Simula na nag-open tayo, nakikita nyo na mayroon tayong improvement. Meron tayong bigas, meron tayong mga beer, San Miglite, Red Horse at Grande. Paggising ko ng umaga, 4 AM in the morning, diretso na ako dito sa ating mini grocery. So, dito mga ka-farmers, wala kang amo. Walang limit ang iyong trabaho. Kaya palagi yung sinasabi sa inyo, dito sa Pilipinas, hindi talaga mahirap. Mahirap lang kung kulang ka sa diskarte. Pag madiskarte ka, hindi ka magugutom. Meron kang ibabayad sa ating mga bills at ipapakain sa ating pamilya. Ano pa ang kulang mga ka-farmers? Pa-advise naman, baka meron kayong mga alam, magandang idagdag sa ating tindahan. Shoutout pala sa ating ka-farmers, nag-comment, maganda daw ito pag mayroong buko juice, siomai, Xerox, printing. Maganda yun mga ka-farmers. Salamat sa iyong advice. Yan yung mga itlog natin. So sunod, makikita nyo diyan sa labas, yung mga kalabasa, okra, talong, may bibinta natin. Dahil sarili nating harvest, mas mura natin may bibinta kaysa doon sa highway. Doon kasi sa highway, medyo may kamahalan. Pag sarili natin harvest, kaya natin ibigay ng mas mura. Sabi nga ni Lusyutan, I love to compete. Yan ang kanyang motto. So paano mga ka-farmers, dahil marami pa tayong gagawin, maraming salamat na rin sa mga magsusubscribe. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.